Good day, everyone. Let's now proceed in the next layer. But before we start, let me introduce our group. I am Natalie Suniga. I'm with John Lloyd Apaw, Joseph Balse, Rylan Dizon, John Michael Molina, Alison Siosan, and Aprilyn Torres. So, network layer. In this chapter, we will look at the network layer. We will discuss how the network layer handles data transmission through addressing, routing, encapsulation, and decapsulation. Next, IPv4 packets. Have a header with fields like source and destination addresses. Then, IPv6. Resolve this with a larger address, space, and simplified header. Lastly, in host routing. Packets are sent directly or via a default gateway guided by routing tables that manage known routes. So, network layer. Ano nga ba ang network layer? The network layer is a part of the communication process in computer networks. Its main job is to move packets between different networks. It helps route these packets from the sender to the receiver across multiple paths and networks. So, ang network layer daw, ang main job na to ay mag-move ng data packet between sa iba't ibang different networks. It helps route these packets from the sender to the receiver across multiple path networks. Dito daw nag-move or nagtatravel ang mga data packets sa pagitan ng iba't ibang network. Ito ang nakakatulong para marating or makarating sa tamang daanan ang data na sinend ng sender papunta sa receiver. Meron din daw itong apat na basic operation. Ang una is ang addressing. Addressing is the fundamental system that assigns unique identifiers to each devices on network. These identifiers, known as IP addresses, are crucial in facilitating communication between devices. Each device on the network uses a unique IP address to send and receive data accurately and efficiently. So dito na yung mahalagang part ng network layer kasi dito nagaganap yung paglalagay ng address or identifier sa mga devices. So, ang inaano natin dito is yung mga IP address daw is unique. So, para hindi malito yung sender or yung route papunta do sa receiver. Meron din tayong different types ng addressing. Una is yung logical addressing or IP addressing. Ito yung nag-assign tayo ng IP address sa mga end devices para magkaroon ng communication across ng different networks. Next is yung physical addressing. So, dito din nagaganap yung paglalagay ng MAC address katulad ng sa data link layer. Ito yung node, ang MAC address is yung node ng which is kung saan na-define yung LAN at saka yung WAN. Next is yung IPv4 address. Isa daw tong 32-bit address. Example nito is yung 192.168.1.1. So, ginagamit to para unique na ma-identify yung device sa isang network. Then, yung IPv6 address. Ito naman, 128-bit address siya. Ang example naman nito is yung 2001:db8::1. So, ito naman dinesign para ma-overcome yung limitations na ginawa ng IPv4 address. Next is yung unicast address. So, katulad ng mga pinag-usapan natin or nabanggit ni Sir nakaraan, ang unicast is yung nakakapag-send siya ng data sa isang device lang or one-on-one lang yung communication nila. Then, next is yung multicast address. Ito naman, nakakapag-send siya sa multiple recipients or yung na-address niya is yung multiple device. Next is yung broadcast address. Ito naman, ginagamit naman to para makapag-send ng data sa lahat ng devices na nasa network. Pero applicable lang to sa IPv4. So, then, yung isa naman is yung Anycast. Sa IPv6 naman to. Ang Anycast address ay nag-aalaw siya na makapag-send sa pinakamalapit na node or pinakamalapit na devices
na nasa na merong isang address. So, next naman is yung private IP address. Ito naman, local networks naman, yung nakakagamit na to. Hindi siya routable through internet. Next is public IP address. Ito naman, globally unique addresses siya. So, ginagamit siya para sa internet communication. Next is encapsulation. Ang encapsulation marks where a packet or unit of data begins and ends. The beginning part of the packet is called header. So yun. Ang ano daw, yung unang part ng data or yung segmentation, 'di ba may segmentation na nangyayari? So, sa segmentation, ang una is yung header. Ang header dito na-identify yung mga information na dinadala ng data. Kung sa data link layer ay may MAC header, sa network layer naman ay IP header ang tawag. Then, yung nasa gitna naman nila, ang tawag naman doon is payloaders. Yes. Then, yung last naman, yung pinakahuli ng data is trailer. Nag-indicate naman to or ito din yung nagsasend ng acknowledgement para malaman kung nakarating na sa receiver yung data. So, ayan. Ito, header, then payloader, tsaka yung trailer. Ito naman yung iba't ibang tawag sa data sa iba't ibang layer ng OSI model. So, pag nasa application layer, tawag sa kanya is data. Pag nasa presentation, data pa din ang tawag, same as session. Pag naman nasa transport na, ang tawag na sa kanya is segments or datagram. Then, sa network layer is packet. Then, sa data link, ay katulad ng sinabi nila Rain, frame yung tawag dito. Then, sa physical naman, bits na ang tawag. Next is routing. When a device has a multiple paths to reach a destination, it always selects one path by preferring it over others. This selection process is termed as routing. Routing is done by special network devices called routers, or it can be done by means of software processes. The software-based routers have a limited functionality and limited scope. A router is always configured with some default rule. A default rule tells the router where to forward a packet if there is no route found in a specific destination. In case there are multiple paths existing to reach the same destination, router can make decisions based on the following. So, ang routing daw is a process ng pagsaselect ng path papunta sa iba't ibang network. So, eto din yung pag-usapan muna natin ano yung router. Ang router daw ay yung tinatawag na backbone ng network. Sila yung nagdadirect ng data papunta sa address at nagsisilbing traffic controllers. So, before na makapag-decide yung router kung saan dadaan yung data, kailangan muna niyang considered itong mga following na to. First is yung hop count, yung bandwidth, yung metric, prefix length, and yung delay. So, may dalawang klase ng routing, ang static at saka ang dynamic. So, ang static routing tables ay hindi daw nagbabago. Ito ay isang network administrator kung saan manually na sineset up yung routing table. So, essential to sa mga stone routes data packets na nag-across ng network. So, hindi siya nagbabago. Default, kumbaga, manually siya. Magbabago lang siya kapag inedit siya or in-update siya ng administrator. Then, yung dynamic routing tables, automatically naman to nag-update based sa various routing protocols. So, ang dynamic routing daw ay nag-require ng more computing power kung saan, kung kaya mas, yung smaller network ay mas nagre-rely sa static routing. Pero yung mga medium size at saka large network ay dynamic routing na yung ginagamit kasi mas efficient
to para sa kanila. So, ito po yung pinagkaiba ng static at saka ng route. So, yung path selection ng static daw ay yung one pre-configured route lang. Or, isa yun nga, manually siyang inilalagay. Isa lang din yung pinagdadaanan niya. Then, yung dynamic naman, multiple yung route or path na dinadaanan ng data. Then, yung route updates. So, yung route updates ng static, kailangan pa siya i-configure ng mga engineers or ng admins para ma-change yung route or yung path. Tapos yung sa dynamic routing naman, kusa na siyang nag-update depende sa algorithm ng route or path. Tapos yung routing tables naman, yung sa static daw, mas maliit. Then, yung sa dynamic naman, na-identify yung availability niya. Kasi mas malaki yung routing tables nila kasi nga multiple yung path na pwedeng daanan nun. Compared sa static, isa lang yung entry nila para sa destination. Then yung protocols naman, yung sa static daw, hindi siya nag-use ng protocols or algorithm. Sa dynamic naman, merong iba't ibang protocols katulad ng distance vector algorithms, yung which is yung RIP at saka yung IGRP. Then yung dalawang algorithms naman is yung OSPF at saka ISIS. So, i-discuss ko to mamaya. Then, yung sa bandwidth naman, yung sa static, less yung bandwidth na kailangan niya or mas mataas yung bandwidth na nagagamit niya kasi less yung time or less yung haba nung inaano niya. Then, yung naman, um, mas mababa pala yung bandwidth na kailangan sa static. Then, yung sa naman, dynamic is, mas mataas yung bandwidth na kailangan nila kasi, yun nga, same dito is multiple nga siya. Then, yung security naman, mas better daw yung security ng static routing kasi nga isa lang yung pinagdadaanan. And, dito naman, mas less. Tas use cases, ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, smaller networks lang yung karamihan na gumagamit ng static network or ng static routing. Then, dynamic routing naman, frequently siya ginagamit sa mga larger network. So, ito naman, yung unicast routing. This is the most of the traffic on internet and intranets known as unicast data or unicast traffic is sent with specified destination. So, katulad nga na binanggit ko kanina, one-on-one lang to. So, katulad na nandito sa picture, isang street lang siya. Yung pinagdadaanan niya or yung route niya. Then, yung broadcast routing naman, by default, ang broadcast naman ay nagpo-forward lang siya sa kahit saang network. And then, routers create broadcast domain. But it can be figured to forward broadcast in some special cases. So, meron ding dalawang type ng broadcast routing. Yung una is, nasasend siya sa multiple devices. So, multiple copies yung ginagawa ng pagsasend or sa routing. And yung isa naman is, nag-i-spam siya or multiple yung data na sinasend niya. Wala siyang pake kahit mag-duplicate yung ma-duplicate yung mapunta doon sa receiver. Pero, nagkakos siya na sa CPU problems kasi nga naduduplicate yung mga data na sinasend. Pero ang technique dito is dapat mayroon kayong detector or yung automatic na magdi-discard ng multiple or duplicate na data. Next is multicast routing. So, ito naman, nakakapag-send siya in multiple, then pinipili. Pinipili lang niya yung node na pagsasendan niya. So, next is yung anycast routing. So, katulad na sinabi ko kanina, nakakapag-send siya sa malapit na may same address.
malapit lang sa kanya yung ano, kaya niyang pagsendan, hindi niya kaya mag-send sa malayo sa kanya. So, ito na, yung main routing protocols. In networking, a protocol is a standardized way of formatting data so that any connected computer can understand the data. A routing protocol is a protocol used for identifying or announcing network path. So, ang main routing protocol daw, meron daw tong sinusunod na standard ng formatting ng data para maka-connect at saka para maintindihan nung device yung data. Ginagamit din 'to para ma-identify at saka ma-announce yung network path. So, may iba't ibang protocol. Una is yung IP, the Internet Protocol. Specifies the origin and destination for each data packet. Routers inspect each packet's IP header to identify where to send them. So, ito naman, nag-specify siya ng origin or destination ng kada packet. Na-inspect nito yung nung route or nitong protocol na to yung IP header para malaman kung ano yung destination ng pagsesendan, kung alin yung pinaka-specific na address nung date nung pagsesendan or yung nung receiver. Next is BGP or ang tinatawag na Border Gateway Protocol. Itong routing protocol naman to, it is used to announce which network controlled which IP addresses and which networks connect to each other. So, ginagamit to sa mga large networks para malaman yung autonomous no, or yung pag-announce kung saan nadaan yung data or yung path. Ito, sa dynamic lang siya ginagamit. Next is OSPF or the Open Shortest Path First. Ang protocol naman to ay commonly ginagamit sa mga network na dynamically ina-identify yung mga fastest at saka shortest available routes for sending packets. Ito naman, yung protocol na to, hinahanap niya yung pinakamabilis na daan para makapunta dun sa receiver. Then yung RIP, the Routing Information Protocol. Ito naman, ang ginagamit naman ito, hop count. So, hinahanap din ito yung shortest path or shortest path para papunta sa network, papunta sa kabilang network. Yung hop count, yung number ng mga routers na ay yung number ng mga routers na dadaanan ng packet along the way. Then, may isa pang routing protocols, yung EIGRP or Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So, mainly naman to, ginagamit naman siya sa Cisco routers. Then, yung ISIS or Intermediate System to Intermediate System. Lastly is decapsulation. Ang decapsulation is exactly reverse process ng encapsulation. Ito naman, nire-remove niya yung mga additional information na inad nung encapsulation. Tinatanggal siya na paunti-unti hanggang sa makarating siya sa receiver's side or dun sa physical layer. So, ito yung pinakang nangyayari or pinagdadaanan. So, pag sender ka, ang nangyari sa encapsulation, nag-encap siya mula application, papuntang presentation, sa hanggang session, then transport network data link. Tapos magiging bits na siya, no? Pag nasend na yung bits dun sa receiver, paano naman, ide-decap naman siya papuntang physical, papuntang data link, network layers, transport layer, session layer, presentation, at application. Doon na siya madedecode or doon na ulit pag nasa application na siya, doon na ulit mabubuo yung data. Next naman is yung IP encapsulation na babanggitin ni Dizon. What is encapsulation? Encapsulation is the process of packaging data into a format that can be transmitted over a network. When data is sent, it is broken into smaller units called packets. These packets have three main components: header, payload, and trailer.
Header contains essential control information, including source and destination IP addresses. Payload. This is the actual data being sent, such as a web page, email, or file. And lastly, the trailer. Trailer marks the end of the packet and includes error checking information to ensure data integrity. Encapsulation ensures that data is formatted correctly, routed efficiently, and delivered to the right destination. Encapsulation occurs in layers as data moves through the network. Application data is first encapsulated into a transport layer unit. Then, the transport layer segment is then encapsulated into a network layer unit IP packet. The network layer packet is then encapsulated into a data link layer unit into a frame. Then the frame is sent to the destination and encapsulated in the reverse order. This process is used in various real-world applications, like sending data over the internet, routing data between networks, VPNs, and tunneling for secure communication. So bakit nga ba mahalaga yung IP encapsulation? IP encapsulation plays a key role in networking because it enables standardized communication. It ensures devices using different protocols that can transmit data reliably. It has modern design. Each layer performs a specific task, making networks scalable and manageable. The security and tunneling. Encapsulation is used in VPNs to encrypt and protect data. So the real world examples include VPN tunneling. Because it encapsulates your data inside a secure tunnel hiding your IP. It also has voice over IP and cloud services. The Internet Protocol is responsible for addressing and routing data across networks. It follows a connectionless model, meaning packets are sent independently without setting up a connection beforehand. IP operates on a best effort delivery basis, meaning there are no guarantees that packets arrive in order or at all. IP addresses consist of a network ID and host ID, which help route packets efficiently. It, the data is divided into smaller packets that take different routes for faster delivery. IP has several important characteristics. It is connectionless, it has best effort delivery, hierarchical addressing, packet switching, and fragmentation and assembly. It is connectionless because data packets are sent independently without establishing a prior connection. Best effort delivery because no guarantee of reliability, errors, and lost packets are handled by higher layers like TCP. So the common use cases include internet communication such as email, web browsing, and streaming. To better understand IP, let's look at the real-world examples. When you send an email, IP sends packets independently. If one packet is lost, TCP ensures reliable transmission. So when streaming a video, IP sends packets without guaranteeing order. Streaming services use buffering to handle delays. When loading a web page, packet may take different routes to take to the destination. This helps reduce congestion and improve speed. Congestion. IP has several advantages. It can support billions of devices worldwide. It also works with different devices and protocols.
It uses routing protocols like OSPF and BGP to find the best path for data transmission. However, there are also challenges like lack of reliability, security risk, and address space limitation because IP does not guarantee packet delivery or order. TCP handles this, and it also lacks built-in encryption, making it vulnerable to cyber threats like IP spoofing and DOS attacks. So ngayon na tinalakay na ni Natalie ang network layer, different types ng addressing at yun ay ang logical na nag-a-assign ng unique IP address sa device papunta sa network, physical addressing na gumagamit ng MAC or media access control, broadcast address na nagsesend ng packet sa lahat ng device sa network, pero applicable lang siya sa IPv4, at yung private IP address na ginagamit sa local network at public address naman na gumagamit ng global unique addresses na ginagamit para sa communication ng internet. At si Kuya Rylon naman na nagbigay ng introduction sa IP encapsulation at characteristics ng IP. Ngayon ay dumako naman tayo sa IPv4 packet header. IPv4 packet header serves as the starting point of every IPv4 packet and plays a vital role in routing the packets to its intended destination. This fixed data structure contains essential information used by networking hardware. Ito ay isang mahalagang bahagi ng bawat IP packet na ginagamit sa internet. Ang header na ito ay naglalaman ng iba't ibang fields. Ito yung mga fields na yon: version, header length, service type, total length. Ayan yung mga halimbawa ng fields na ang tungkulin nila ay maayos o mahatid yung packet sa tamang destinasyon. Ang karaniwang laki ng header ay karaniwang 20 bytes. Pero pwede pa siyang tumaas kung gagamitan siya ng option field. So, dumako na tayo dito sa unang field, which is yung version field. So, ano nga ba ang version field? 4 bits fields that indicates the IP version used. It contains the value 4 in the binary 0100. So, ang field na ito ay naglalaman ng version ng IP protocol na ginagamit. Dahil dito, ang value ay laging 4 sa binary format na 0100. Ang field na ito ay tumutulong upang malaman ng mga devices kung anong protocol version yung gamit nila. Kung IPv4 ba or IPv6. Kasi pag IPv4, lagi siyang 4 or 0100. Tapos kapag naman na IPv6, ang binary format niya is 0110. So, sunod ay header length. It is a 4-bit field. Header length contains the length of IP header. So, dito sa field na to, sinasaad yung kabuuang haba ng IP header sa units ng 32 bits o kaya 4 bytes. Dahil karaniwan, ang IP header ay may 20 bytes. So, ang value ng header length ay magiging 5. Dahil 20 bytes divide 4, which is yung IPv4, is equal to 5. Pero kung gagamit siya ng option field, ang value nito ay maaaring tumaas. So, dumako naman tayo sa susunod, which is yung service type. It is used to determine the priority of each packet. Example given: less, delay, high, throughput. It is used for quality service. So, ginagamit ito upang matukoy ang priority or quality of service ng bawat packet. Halimbawa, yung mga packet na nangangailangan ng mababang delay, tulad dun sa voice communication, ay mas mataas na priority kaysa dun sa mga hindi time sensitive, tulad ng mga file downloads, di ba? So, sunod, total length. Gives the total length of the datagram. It contains the size of data and header length. So, dito sa total length, ito ay kabuuang haba ng buong packet or ng data. Kasama na po dito yung header at data. Next is
identification or datagram identification. It is a 16-bit field. It contains an identification number for fragmented IP datagram. This identification is used for reassembly of fragmented PDUs. So, ito ay isang mahalagang bahagi na may 16 bits. Ginagamit ito para maipakilala ng fragmented IP datagrams. So, sa madaling salita, ito ay tumutukoy para matrack or ma-reassemble yung mga fragmented packets na ipinapadala sa network. So, paano ba siya gumagana? Diba? Kapag ang isang IP packet ay masyadong malaki para magkasya doon sa isang network frame, halimbawa doon sa internet, yung packet hinahati-hati or fragmented. So, yung bawat fragment ay binibigyan ng pare-parehong identification number para malaman na sila ay bahagi ng isang packet. So, kapag natanggap na yung mga fragments, ginagamit ng receiver yung identification field para pagsamasamahin sila. Para magkasunod-sunod sila, di ba? Tas sunod, flags. The first bit is reverse, reserved, and must be 0. The second bit is DF or do not fragment. 0 means allow fragmentation. So, dito sa field naman ito ay binubuo ito ng 3 bits at ginagamit ito para mabigyan ng control sa fragmentation process. So, ito yung tatlong bahaging yon. Yung reserve bit, ito ay lagi nakaset sa 0 at hindi siya ginagamit. Tapos itong DF, do not fragment, kapag nakaset siya sa 1, hindi siya pwedeng i-fragment yung packet. Tapos kapag 0 naman, pinapayagan to ng fragmentation, yung pagbubukod-bukod. Tapos kapag naman MF, more fragments, kapag nakaset siya sa 1, ibig sabihin, pwede pa siya. Nangangahulugan, meron pa siyang kasunod na fragments. Tapos kapag naman 0 siya, ibig sabihin, ayun na yung huling fragment. So, ano nga ba yung fragment? Sa fragment, ito ay tumutukoy dun sa kapiraso ng data na resulta ng proseso ng fragmentation. Yung fragmentation ay yung paghahati-hati ng isang malaking IP packet sa mas mamaliit na bahagi. 'Di ba? Para matukoy kung magkasya ba ito sa network na may mas maliit na maximum transmission unit. Sa fragment offset, ito ay may 13 bits. Ito ay tumutukoy o tumutulong para pagsamasamahin ang mga fragments sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang time to live naman, this field indicates the lifetime of packet. The purpose of time to live is to prevent the packets from looping around forever in the network. So, ang time to live, ito ay parang expiration date ng isang packet. Siya ay tumutulong para mapanatiling malinis at efficient yung isang internet. Halimbawa, sa isang field sa IPv4 packet header, nagpapakita ito kung gaano katagal mabubuhay yung isang packet sa network. Kumbaga, lifespan siya. So, bakit ito kailangan yung time to live? Para pigilan ng isang packet na mag-loop or paulit-ulit forever dun sa isang network. Imagine na yung packet ay naliligaw at paikot-ikot lang sa internet, edi hindi siya makakarating sa tamang destinasyon. Tas sunod, protocol. This is a 8-bit field. The protocol field defines the type of data found in the data portion of the packet. Kapag ang value ng protocol field ay 6, ibig sabihin, TCP siya, or Transmission Control Protocol. Kapag naman yung value ay 17, ibig sabihin yung ginamit na protocol is User Datagram Protocol. Tas kapag naman na 1, ibig sabihin, ang value na ginamit niya ay UDP. Tas naman kapag 1, ang ginamit niya ay na protocol is Internet Control Message Protocol.
Ginagamit yung ICMP para dun sa diagnostic purposes, tulad ng pagpiping command para malaman kung may connection ka sa isang server. Ang header checksum, this is a 16-bit field. It checks and monitors communication errors of the header. Dito, ang pinakang function niya is i-check niya kung may mga error ba dun sa communication ng header. Kumbaga, para siyang security guard na tinitignan kung may damage ba yung mga package bago ipadala. Tapos sa pamamagitan nito, nadedetect yung mga errors para maiwasan yung problema sa pagpapadala ng data. So, ang source IP address, it contains a 32-bit binary value that represents the source IPv4 address of the packet. The source IP address is always a unicast address. So, ito ay may 32-bit field sa IPv4 packet header. Ang ginagawa niya is siya yung naglalaman ng IP address na nagpadala ng packet. Kumbaga, ito yung from address sa isang sulat. Paano siya gumagana? Ang IP address ay isang unique na identifier para sa bawat device sa network. Para siyang cellphone number na unique sa bawat cellphone. Kapag nagpadala ka ng data, yung IP address ng computer mo or yung source IP address ay ilalagay sa packet para malaman ng receiver kung saan galing yung data at kung saan sila nagpapadala ng reply kung kailangan. Ayun yung halimbawa ng source IP address. Sa destination IP address naman, it contains a 32-bit binary value that represents the destination IPv4 address of the packet. The destination IP address can be unicast, multicast, or broadcast address. Ang destination IP address naman, 32-bit siya, field siya dun sa IPv4 packet header. So, ano naman yung ginagawa niya? Kung yung source IP address ay from, ito naman destination IP address, siya yung to address dun sa isang sulat. Kumbaga, siya yung naglalaman ng IP address ng receiver or yung patutunguhan ng packet. Paano siya gumagana? Tulad ng source IP address, ang destination IP address ay isang unique na identifier para sa bawat device sa network. Halimbawa, kapag nagpadala ka ng data, yung IP address ng device na gusto mong padalhan, which is yung destination IP address, ay ilalagay sa packet para malaman ng mga router sa network kung saan dapat ipadala yung data. So, bakit siya mahalaga? Mahalaga siya para sa routing. Ginagamit yun ng mga routers para malaman kung saan ipapasa yung mga packet. Sa delivery din, para malaman or masigurado na yung data ay makakarating sa tamang device. And lastly, yung options. This is the last field in the packet header and is used for additional information like record, route, source, routing, and padding. So, ito, anong ginagawa ng option? Dito, nilalagay yung mga additional informations na hindi kasya sa ibang fields o yung mga specialized features na gusto mong gamitin. Parang mga extra features sa isang kotse, ganun. Halimbawa, do sa record, route. Ginagamit siya para itala yung mga routers na dinadaanan ng packet. Parang travel log kung saan nagpunta yung isang packet. Tas dito naman sa source routing, dito siya nagbibigay sa senders ng control kung anong route ang dadaanan ng packet. Imbis na hayaan ng routers na mag-decide, yung sender mismo ang magsasabi ng daan. Parang ikaw mismo yung nagdadrive at nagsasabi kung saan liliko. Dito naman sa padding, ito ay ginagamit para siguraduhin na ang header ay divisible by 4 bytes. Ngayon ay dumako naman tayo sa limitations of IPv4. IPv4 has a limited number of addresses which are running out due to the growing number of internet-connected devices. Limited number of addresses. So sa IPv4, meron lang tayong approximately 4.3 billion unique IP address ayon kay Google.
So, noong unang panahon, sabi, sapat na daw yon. Parang sapat na daw. Pero dahil nga po dun sa paglago ng mga internet at pagdami ng mga device gaya ng smartphones, computers, Internet of Things, or smart appliances, mabilis na nauubos yung mga available na IP addresses. Halimbawa, isipin mo sa isang malaking university dito sa LSPU, libo-libong device yung connected sa internet. Kung bawat device ay kailangan ng unique IP address, mabilis mauubos yung available IPv4 addresses. Kaya para ma-solve yun, gagamit tayo ng technique tulad ng Network Address Translation. Pangalawa, lack of end-to-end connectivity. NAT is Network Addresses Translation. So dahil nga sa kakulangan ng IP address, kadalasan gumagamit na ng NAT ang mga networks. So, yung NAT, Network Address Translation, is isang paraan para ma-share ang iisang public address sa maraming device sa loob ng isang local network. Halimbawa, doon sa bahay nyo, may isang Wi-Fi router. Tapos, lahat ng gadget mo tulad ng phone, laptop, tablet ay nakokonect sa Wi-Fi. Pero ang router mo ay may isang public address lang na ginagamit para kumonekta sa internet. Ibig sabihin, lahat ng device mo ay dumadaan sa router gamit ang NAT. Ang problema, dahil dito, hindi lahat ng device ay direktang nakakonekta sa internet. Kaya minsan, nagiging komplikado ang mga online activities tulad ng gaming at video calls. Increase network complexity. So, dahil nga kailangan gumamit ng mga workarounds tulad ng network address translation, nagiging mas komplikado yung network configuration. Kailangan i-manage ang mga private at public IP addresses, pati na rin yung mga port forwarding para gumana ng maayos ang mga application. Halimbawa, kung gusto mo gumawa ng isang server sa bahay mo, kailangan mo muna i-configure yung router para i-allow ang mga connection mula sa labas gamit ang port forwarding. Tapos kapag naman mali ang configuration, hindi magwo-work yung server mo o kaya magiging less secure ang network mo. So in short, ang IPv4 ay parang maliit na subdivision siya na dati ay sapat para sa kaunting mga bahay. Pero ngayon, napupuno na siya dahil sa dami ng mga bagong device na nangangailangan ng sariling address. Kaya napipilitan tayong gumamit ng mga techniques na minsan ay nagiging dahilan ng komplikado o komplikasyon at problema sa ating connection. Ako po si Joseph Balse. Ang re-report ko ay IPv6. IPv6, ito yung pinakabagong version ng Internet Protocol. Kumbaga, dinesign ito para mapunan yung kakulangan ng IPv4. Dahil na din na mas malaki yung IP address space niya kumpara dun sa IPv4 na merong 32 bits at itong IPv6 ay merong 128 bits na mas malaki ang kanyang space. Key features and benefits of IPv6. Larger address space. Yun na nga, katulad na rin din ng sinabi ko, mas malaki yung kaya niyang i-provide na IP address kumpara dun sa IPv4. Halimbawa na lang nito, itong IPv4 ay itong buong San Pablo at itong IPv6 ay itong buong mundo. Ganun yung pinagkaiba ng dalawa. Simplify header format. Ito naman ay mas na-optimize na maging maayos at mabilis. Halimbawa na lang nitong IPv6 ay nanonood ka ng YouTube naka-HD ka, naka 1080. Kumpara, hindi naglalaglag tapos kapag nanonood ka naman ng IPv4 ay naglo-loading at nagbabago yung quality video niya kasi hindi niya kaya yung quality. Ibig sabihin nitong IPv6 is mas malaki yung process yung router na maayos na niyang sa kanyang destination. Improve security. Dito naman ay ine-enhance yung security ng network layer na mas maging maayos ang pag-process ng mga data at
nagpo-provide ito ng encryption at authentication, meaning pinoprotect niya yung mga data para hindi ma-access ng iba, like yung mga hackers. Built-in mobility support. Ito ay ina-allow niya lang yung device na magbago ng network kahit na hindi napapalitan yung kanyang IP address, at lagi itong ginagamit sa mga cellphone at laptop. Halimbawa nito yung naglalaro ka sa bahay nyo nang naka-wifi ka. Ngayon, aalis ka o may pupuntahan ka. Pwede ka magpalit ng network or ng internet device to data kasi nga lalabas ka. Ganun lang yung pinagkaiba ng dalawa. Multicast and anycast. Multicast, ito yung may iisang sender pero madaming receiver. Na-discuss naman na din to ni sir. Nung anycast, madaming server pero nag-share sila ng pare-parehas na IP address. Flow leveling, dito naman ay ina-identify at pina-prioritize lang kung paano nagpo-flow yung data. At nakakatulong din ito para mas ma-improve yung network performance at quality service. At ang pinakasama rin nito, nung IPv6 ay may mas maayos na security gamit ang IP6 at nagbibigay ng maayos na mobility sa mga device at nagpapabuti ng maayos ang pag-flow ng mga data. Next, dito na tayo sa pinagkaiba ng IPv4 versus IPv6. Itong IPv4 is ito yung ginagamit natin ngayon kay sir. Ito yung may numeric decimal notation na merong 192.168.5.18. While ito namang IPv6 ay madalas ginagamit ito sa mga mas malalaking address na kailangan. Meaning, ang pinagkaiba lang nitong dalawa ay itong IPv4 is limited lang yung address niya, while ito namang IPv6 is virtually limited yung kanyang IP address, meaning hindi na uubusan yung address niya, while itong IPv4 ay meron lamang limit. Okay, next. Version, pro or priority, dito dinidefine lang yung traffic ng class. Flow level naman is ina-identify o pina-priority lang kung saan belong yung packets. Payload length, ito lang yung size ng data na natatransmit. Next header, inaalam lang kung yung anong header format. Hop limit, bumababa ng isa bawat router hanggang umabot ng 0. Source address, ito naman yung IP address ng sender. At destination address, ito naman yung address ng receiver. Data, ito na yung pinaka-result ng transfer na data. Kumbaga, dito natin makikita kung paano nag-flow yung packet. Next, IPv6 address types, which is merong 6. Global unique address, link local address, unique local address, multicast address, self-located node multiple address, and anycast address. Papaiksihin ko na lang. Dito sa may left side, yung unicast is one-to-one communication lang siya, means nagsesend lang siya sa isang device or yung destination niya. At may mga type siya na address na pwedeng pagsendan ng may global address, like yung pinaka-public na rota ng internet. Dito naman sa link local address, ito naman is magkaparehas lang ng local link, meaning hindi routed, yung automatically naka-assign lang siya sa range. Unique local address, ito yung may kakaiba or bukod tanging address, parehas lang siya sa IPv4 private address. IPv6 multiple address naman is ginagamit sa pag-send ng packet sa napakadaming device sabay-sabay. Slide, which is IPv4 packet header fields in the IPv6 packet header. So, nung dinesign po yung IPv6 para po i-replace ang IPv4, ang major goal po ng IPv6 is to simplify and improve ang packet header structure. And some IPv4 fields were retained. At saka, yung iba po ay pinalitan o kaya tinanggal na sa IPv6 para ma-improve yung performance. So, mag-start tayo na i-discuss ng fields na nag-improve at nag-stay sa IPv6. So, una po dito is yung version. So,
parehong IPv4 and IPv6 had a specified IPv version, which is nakaset sa 6 ang IPv6 and nakaset sa 4 ang IPv4. Ito yung nag-ensure na nakakapag-handle properly ang device ng packets. So, next naman is the traffic class. So, 8 bits pa rin siya, tsaka ito yung ginagamit pang prioritize ng mga packets. Tsaka, sinusupport dito ang mga ibang service at tsaka congestion notification para ma-manage ang network traffic ng may efficiency. Tsaka next ay ang source and destination address. So, in-expand to into 128 bits sa IPv6 para sa more address space na nakakapag-allow ng almost limitless na number ng unique IP address. Next is yung hop limit. So, nagwo-work pa din to ng pareho dun sa IPv4. So, ito yung naglilimit kung ilang router ang nag-pass through sa packets. So, ito yung nag-ensure na hindi to naglo-loop forever yung mga packets natin. Kung sakaling nagkaroon ng error dun sa routing natin. At saka nakakapag-help to na mag-free up ng network resources natin. So, dapat naman tayo sa mga fields na na-replace ng mga better designs. So, una dito yung flow label. So, yung flow label walang equivalent sa IPv4. At saka, ito yung nag-help na mag-identify ng packets kung saan sila nakabilang sa same flow sa router. Kung saan makakapag-handle sila ng consistency without rechecking ng routing decision sa bawat packets natin. And next naman is the next header. So, ito ay may dual purpose. Una dito ito ay nakakapag-point either sa extension header o kaya doon sa final transport layer protocol o doon sa TCP natin. Tsaka, ito ay nagsusupport ng mga advanced features na hindi nag-overload sa ating base header. So, dako naman tayo sa mga fields na na-remove entirely sa IPv6. Una dito ay ang header length. So, ang header length dun sa IPv4 ay nakavary dun sa options. Pero, dun sa IPv6 natin, ito ay naka-fix sa 40 byte. Next dito is the fragmentation fields. So, ni-remove to since ito ay nasa extension header na. So, yung fragmentation fields na ito, hindi nakapagalaw sa routers na mag-fragment ng packet since ang kaya lang nitong gumawa ay yung source device. Next is yung header checksum natin. So, IPv4 recalculates the checksums every hop which slows down the things that yung flow ng ating packets. So, sa IPv6, nag-rely ito sa link layer checksum o dun sa transport layer checksums natin. So, next naman natin is yung options. Sa IPv4, part siya ng main header which nakakapag-make ng ating packet processing na more complex. Sa IPv6 naman, ito ay na-replace sa mga extension headers, which is mga optional headers lang siya na nag-a-appear lamang kung kailangan natin.
So, dako naman tayo sa IPv6 packet header. So, ang IPv6 packet merong tatlong main parts. A mandatory IPv6 basic header, an optional IPv6 extension headers, and ang upper layer protocol data unit. So, discuss na muna natin yung basic header. So, ito yung fixed header na nagko-contain ng mga essential information sa routing and nagpa-forward sa packet. So, naka-include dito yung version. Ito yung nag-indicate nga ng IP version gaya ng sabi ko kanina. So, para sa IPv6, nakaset to sa 6. So, ito yung nag-ensure na ang device at ng router ay alam ko paano i-process yung mga packets natin ng tama. So, dako naman tayo sa traffic class. So, ang traffic class naman ay similar dun sa type of service field dun sa IPv4. Ito yung nag-help sa quality of service o dun sa QoS natin. Ito yung nagpa-prioritize sa mga certain packets. Ito yung may dalawang parts din. Una dito yung DSCP o yung Differentiate Services Code Point. Ito yung nade-define ng mga priority levels ng mga packets natin at saka classify na traffic. Tulad na lang dito yung high priority real time kung saan pina-prioritize yung mga video calls. Tsaka, pangalawa dito yung standard traffic, which is, ang example nito yung web browsing natin. And, ang last dito is the low priority background traffic, which, siya sa mga software updates. Then, next naman dito sa differentiate service code point is the explicit congestion notification. So, ito yung nag-help na mag-manage ng congestion without dropping the packets. So, next naman is the flow label. So, ito yung nag-help na mag-group ng mga packets sa flow. Ito yung nag-allow sa routers na mag-process ng packets ng mas madali nang walang rechecking. So, next dito is payload length. Ito yung nagsispecify ng size ng data payload after ng base header. Next dito is the next header. Ito yung nag-i-indicate kung ano yung susunod. Ito, kung yun ba ay extension header o yung transport protocol na layer. Next is hop limit. Ito yung nag-a-avoid na mag-congestion networks ng nag-cause ng misrouted packets. Then, source address. Ito yung nakakapag-identify sa sender kung saan na to nag-send ng reply o ng acknowledge. Then, next dito is the destination address. Ito yung nag-hold ng address ng isang intended receiver. So, tinatal dito kung saan i-deliver yung mga packets natin. So, next naman is yung extension headers. So, ito yung mga optional headers na nag-a-appear nga kapag kailangan mo or kapag kailangan natin gamitin sa isang bagay na ginamitin sa header natin. Okay. So, una dito is the hop by hop option. So, ito yung para sa mga special instruction that all routers must process along the path. And next dito is the routing header. Ito yung nagsispecify do sa list ng mga intermediate node packets kung saan dapat ma-visit ng isang packet yung destination na yun. So, next dito is fragment header. Ito yung nagha-handle do sa fragmentation
At saka, ito lang, yung source device lang yung makakagawa nun. Then, next dito is the destination options. So, it contains the optional information na para lang sa destination nodes lang. Next dito is the authentication header. So, sinusupport dito yung IP security for packet authentication that nag-ensure na ang data hindi pa natampered. Then last dun sa extension headers natin is the encapsulating security payload o yung ESP. Ito yung nagpro-provide ng encryption sa ating data para sa confidentiality natin dun sa IPsec. Then, last na dito sa IPv packet header na i-discuss ko is the upper layer header. So, ito yung actual na data dun sa packet na nagko-contain ng importanteng information like mga port numbers or kaya mga error messages para ensure na yung data ay naka-reach dun sa tamang service natin. So, sa IPv next head, yung IPv6 next header field pinapoint niya yung header na ito at saka sinisignal ito kung paano mag-process yung data after na ma-deliver yung packet natin. So, yun lang po at saka dumako na po tayo sa next slide na i-report ng next reporter. How a host routes. Itong topic naman na po to ay i-explain kung paano nga ba nakakahanap ng path ang host para makarating sa destination niya yung packet o yung data. Ang unang step po dito ay itong host forwarding decision. Ito naman po yung decision ng host kung saan niya bang papadaanin o ipo-forward yung data. Para daw po makapag-send ng data, kailangan daw mag-decide ng host kung saan niya nga ipo-forward yung packet base po sa destination ng IP address o ng receiver. Paano nga ba daw nakagawa ng ganitong desisyon yung host? Kung ang destination daw po ng IP address ay nagmamatch sa network ng host, yung packet daw ay directly na isinesend sa destination o sa receiver. Ayun. Ito po yung example niya. Paano nga doon sa sa may picture? Ayun, ito po. Makikita po natin dito si PC1 at PC2. Sabihin na po natin na ang host ay si PC1 at ang receiver ay si PC2. I-check po muna ni PC1 yung subnet niya kung andun din ba yung kay PC2 o yung receiver bago niya i-send o i-forward yung packet o yung data. Pagkatapos po nun, pupunta naman po dito sa switch o sa network yung data na i-send ng host o ni PC1. Tapos i-check naman po ng switch o ng network yung yung address table niya kung yung receiver ba ay nasa network niya lang din. Kapag po na sigurado ni switch na nasa isang network lang naman sila, directly niya lang na isinesend yung data dito kay receiver o kay PC2. Ganun lang daw po kadali yung pagdedesisyon ng host kung saan niya papadaanin yung data. Pabalik nga dun sa kanina. Ayun. At paano naman daw kung hindi na bilong sa network yung receiver. Papupunta daw yung packet o yung data sa tinatawag na default gateway. Pabalik nga doon sa may... Ayun. Ang default gateway po ay itong katabi ni switch yung R1. Siya po yung nagsisilbing tulay para makapag-communicate yung si host sa external na device.
siya po yung nagko-connecta sa local network at sa mga external network. Ayun, halimbawa na lang nga po, mag-send si PC1 doon kay remote host ng data. Ganun lang din po ulit yung proseso. I-check niya yung subnet niya, tapos ipapasa po sa, o mapupunta kay network yung data. Kapag po na-check ni network o ng switch na hindi na po kabilang sa network niya yung address ni remote host, isinesend niya po ito sa default gateway. Tapos si default gateway naman po, siya na po yung hahanap ng pinaka-best na ruta o ng path para mapunta yung data kay remote host. Yung default gateway na po yung bahala humanap ng network para ma-send kay remote host yung data na gustong send ni host. Ganun lang din po babalik kapag si remote host naman yung gusto makipag-communicate kay PC1. Magsesend siya ng data o ng packet, tapos hahanapin ni network yung address ni PC1. Kapag po hindi niya nakita doon yung address ni PC1 sa address table niya, ibabalik niya din po yun sa default gateway. Tapos si default gateway, ayun, hahanap din po siya po yung hahanap ng pinaka-best na ruta o na path dun sa para ma-receive ni PC1 yung data. Yung router po ang hahanap ng pinakamagandang path para ma-receive niya yung data. Next nga. Next. Sunod naman po ay ito nga po yung default gateway o yung nabanggit ko kanina. Ang default gateway daw po, siya yung nag-act bilang bridge o tulay sa mga local network at external network. Tulad nga po ng sabi ko kanina, kung hindi po kaya ni local network na hanapin o i-forward yung data o packet sa isang device, i-send niya po yun kay default gateway para si default gateway na po yung bahalang humanap ng network na pinaka-best para ma-receive yun ng iba pang device. Ang role naman daw po nitong default gateway ay nga po, kapag hindi po mahanap ng host yung destination sa local network nila, isinesend po ito sa default gateway. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi mahanap ni network yung address ni remote host, ay default gateway niya ito isinesend. Tapos si default gateway nga po yung bahala ng humanap ng pinakamagandang network o path para ma-receive ng external device yung packet o yung data. Ayun. Next is a host routes to the default gateway. So, nangyayari lang naman to kapag yung host is gusto niya makipag-communicate or makikipag-communicate siya sa remote network or gusto niyang makipag-communicate sa device na wala sa kanyang local area network. So, for example, meron tayo dito dalawang local area network which is 192.168.1.0 and 192.168.2.0. And meron tayong default gateway or router. So, for example po dito is kapag yung PC1 na merong IP address na 192.168.1.1 is gusto makipag-communicate sa PC3 which is in the remote network na merong IP address na 192.168.2.1. So, ang gagawin ng PC1 is i-check niya muna kung itong IP ng PC3 is nasa kanyang routing table. So, dahil nga nasa remote network ito, so wala to siya sa routing table ng PC1. So, dadaan yung packets papunta sa ating default route which is yung sinabi ko kanina na 0.0.0.0 and
papasa to sa router natin. And dito sa router natin, ang IP is 192.168.1.1. So, gawin natin simulation. For example, ang ipin ng PC1, si PC3, ito na, which is 192.168.2.1. So, ito na yung packets. So, tingnan natin yung BDU. So, ito pa, ang laman pa lang niya is itong source IP, which is yung IP ng PC1 and the destination na, which is yung IP ng PC3. So, ang gagawin, or ang dadaan ng PC2, ang packets is ipapasya siya sa switch 1 and dadaan nga siya dun sa router. So, hindi siya tumulay or hindi siya nakapunta sa router kasi kanina yung ating PDU or ito, wala pa siyang destination address ng, or hindi niya pa alam yung destination address ng router natin. So, ayan, tingnan natin yung PDU. Yan. Ito na. Ito na. Nakalagay na dito yung address ng ating router, which is 001.1.3.14337.8.0. So, ang ginawa nung una is parang nag-send lang siya ng ARP or parang ni-request niya lang yung MAC address ng router para maipasa niya yung packets papunta sa router. Ito lang is nangyayari kapag hindi pa alam ng computer yung MAC address na pagpapasahan ng packets. So, yan. Ulitin natin. Nasa PC1 pa yung packet. Dadaan siya sa switch papunta sa router. Yun. Nakapunta na siya sa router kasi nakalagay na dun sa ating PDU yung address ng router. So, pag nasa router na yung packet natin, siya na yung mag-check sa kanyang routing table kung nandun yung IP address ng PC3. And siya na yung mag-forward nito papunta sa PC3. So, ayan. Papasa ng ating router papunta sa switch 2. And yun, nakarating na siya sa switch 3. So, sa pag-reply naman ng switch 3, ganun pa rin yung mangyayari, pero reverse na siya. Ang magiging IP source na niya is yung yun. Ang magiging source na niya is yung IP 192.168, which is yung IP ng PC3 and the destination is yung IP ng PC1. Same lang siya. Reverse lang. Kasi dadaan ulit siya sa router, papunta sa switch, hanggang makarating ulit sa PC1. So, yan. And that's how a host routes to the default gateway. Let's move on to the host routing tables. So first, what is routing table? A routing table is a list of paths that a router uses to forward data to its destination. Or in easy understanding, yung routing table is nagsaserve siya as a map for the traffic or packets. Kasi yun na, siya is yung list ng paths or dito makikita yung mga pwedeng daanan ng packets or traffics natin papunta sa kanyang destination. To view our routing table po, we will just open our command prompt
and enter the command netstat-r like this. And after entering this command po, the first thing we will see is the interface list or yung mga interfaces, network interfaces na meron yung ating computer. Each of this po, meron siyang sarili na MAC address and index number. So, itong mga interface na po to, siya yung tumutulong or siya yung ginagamit ng ating computer para makipag-communicate sa network or sa other end devices. For example po, itong Realtek PCI GPE family controller, siya po yung ginagamit ng computer natin kapag yung connection natin sa network is wired. Or for example, nakakonect tayo sa internet or sa router natin through a Ethernet cable. Next is itong Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapters. Siya naman po yung ginagamit ng computer natin kapag gusto natin is direkta or gusto natin makipag-communicate sa other devices kahit walang router. For example, gusto natin mag-send ng data sa ibang devices through a mobile hotspot. And dito na pong MediaTek Wi-Fi 6MT 7921 wireless LAN card. Siya naman po yung ginagamit ng computer kapag yung connection natin is wireless. For example, itong kapag nagbabrowse tayo gamit ang Wi-Fi natin. And itong last na po na itong software loopback interface 1. Ito naman po yung ginagamit ng computer natin kapag gusto lang or yung kapag yung communication is within the device lang po or parang nag-communicate lang po siya sa sarili niya and hindi po siya nagsesend sa ibang devices. And next naman po na makikita natin is itong Internet Protocol version for route table. Meron po siyang 5 columns. The first one po is yung network destination po. Second is netmask, third is gateway, fourth is interface, and last is metric. Yung network destination po, siya po yung list ng IP addresses natin na kaya or pwedeng sendan ng data ng ating computer po. Ito naman pong netmask. So, siya naman po yung nagde-define kung gaano kalaki yung network and ginagamit po siya to check if yung IP address na po yun is nasa same na network or if it needs to use a gateway. So, yung gateway naman po, siya po yung parang tumutulong sa ating computer to reach the destination po if it is in a remote network or kumbaga wala siya sa ating local network. And yung fourth po is interface. Yun nga po, siya po yung nagko-connect sa ating computer papunta sa network or siya yung tumutulong para makapag-communicate yung computer natin sa network. For example, pag magsasend ng data. The fifth naman po or in the last is the metric or ito yung value na nag-indicate sa cost nung isang route or for example sa mapa, siya yung parang distance ng travel kapag yun ang ginamit na ruta or time of travel. Example po, itong 0.0.0.0 ito po yung ating default route or tinatawag na last resort. Kasi dito po napupunta or dito dumadaan yung mga packets kapag yung IP addresses na destination nila is hindi nagmamatch sa mga IP address na to. Or kumbaga hindi kilala ng computer natin yung pupuntahan nating destination. Dito siya dumadaan din. Isasend ditong route na to papunta sa
192.168.100.1, which is our gateway or the router. And siya yung magpo-forward ng packets papunta sa destination. For example, kapag magbabrowse tayo using Google, yung Google po, meron siyang IP address na 8.8.8.8. So, hindi siya nagmamatch sa mga IP address na nandito. So, dadaan siya dito sa ating default route or yung 0.0.0.0. Next po, itong 127.0.0.0. Ito naman po is IP address for loopback or dito dumadaan yung packets kapag sa sarili niya lang yung packets or nagko-communicate lang yung computer natin sa sarili niya. And dito naman po 192.168.100.0. Ito naman po yung para sa ating local network or dyan dumadaan yung mga packets kapag magsasend tayo ng data sa ating local area network. And ito pong 24.0.0.0. Ito naman po is for multicast or kapag magsasend tayo ng same na data to a multiple devices or for example po mag-video stream tayo. Dito po dumadaan yung packets or ito yung ginagamit natin 24.0.0.0. And ito naman po 2255.255.255.255 is for broadcast or yun nga, magsasend tayo ng data sa lahat ng nasa local network. Diyan po siya dumadaan. And ang kasunod po is IPv6 route table. So, similar lang siya sa dito sa IPv4 route table. Pero meron lang po siyang interface metric, network destination, and gateway. So, hindi ko pa po nasabi. Kapag yung gateway is on link, hindi na po niya kailangan gumamit ng gateway or dumaan sa ating router. And sa IPv6 route table naman po, similar nga lang po siya pero yung addressing niya is for IPv6.